Dahil namimiss na naman ni nanay ang kanyang mga alaga at gusto niya raw makasagap ng sariwang hangin, nagyaya na naman si nanay pumunta sa bukid. At syempre para na rin malinisan namin ang aming bakuran. Usually naghahatid lang talaga ang mga tricycle driver dun sa tabi ng ilog. Pero kapag sobrang maulan at sobrang maputik, talagang nilalakad namin mula dun sa bayan hanggang dun sa bahay namin. And almost 30 minutes to 45 minutes ang lakarin mula dun sa bayan hanggang sa bahay namin. Depende na lang kung gaano kakabilis maglakad or kung gaano kakabagal maglakad. Dahil medyo maulan nga ng mga nakakaraang araw, ayan medyo malaki ang tubig ngayon sa ilog. Pero ang totoo lumiit na talaga yan kasi usually sumasampayan dun sa bukid at nagmumukha siyang parang dagat. Ayan nga at sumama pa sa amin ang aming kapitbahay. Gusto niya daw kasi makapasyal dun sa bukid. Naalala ko tuloy nung college ako, gustong-gusto ng mga classmate ko na pupunta dito sa amin. Kasi hindi daw nila ma-imagine na dito ako nakatira. Then dati naalala ko pa, every time na mag-e-excuse ako na a-absent ako at idadahilan ko na hindi kami makatawid sa ilog, ayaw maniwala ng mga professor ko. Kaya ayun, kahit risky, kahit ayaw ng mga bangkero na pasakayin kaming mga estudyante, ay pinagpipilitan ko pa rin na makapasok sa school. Dahil syempre, ayoko rin naman na bumagsak ako or bumaba yung grades ko nang dahil lang hindi ako nakapasok. At sa mga naka-curious po kung magkano ang pamasahe dito sa bangka, depende po yun sa laki ng ilog. Pinakamababa pong pamasahe is 5 pesos. Pero dati na nag-aaral pa ako, 3 pesos ang pinakamababa. Then kapag lumaki ng sobra yung ilog, syempre mahihirapan din yung mga bangkero na magtikin or magsagwan. Umaabot siya ng 30 pesos. One ride lang yun. So ang balikan mo is 60 pesos pag sobrang laki talaga ng tubig. Pero kapag summer naman, gumagawa sila ng tulay na kahoy. Bumababa rin yung tubig na sobrang baba. Kaya pag okay na na hindi magbangka, gumagawa na lang sila ng tulay. Then ayan, isa pa to sa struggle nung nag-aaral pa kami kasi ang haba-haba ng pila pagdating sa may bangkaan. Kaya if ever na 6 AM yung time namin, 4 AM pa lang, umaalis na kami dito sa bahay. Ayan, after namin tumawid ng bangka, malayo pa talaga yung lalakarin namin bago kami makarating sa bahay. Yung bahay kasi namin medyo dulo. Habang naglalakad nga ako dito, meron na naman ako naalala nung college ako. Kasi dati, lagi kaming nakapamaa or kung hindi man nakabota. Kung nabibili kami ni nanay or nakakaluwag-luwag kami sa buhay, nakakabili kami ng bota. Pero if ever na wala kaming bota or wala kaming maisuot na bota, as in nakapaalang talaga kami, naglalakad kami sa putikan. And ayun nga, habang naglalakad ako papuntang school, dito mismo sa spot na to na nilalakaran ko ngayon, ay nadulas ako. At ang masaklap pa doon ay suot-suot ko na yung uniform ko. So ang uniform ko is white blouse tapos naka-skirt ako na maikli. Tapos ayun, nung nadulas ako, kahit ang dami-dami kong kasabay, kunwari wala nakakita sa akin, tumayo ka agad ako, pero hindi ko maisip kung anong dapat ko talagang gawin. Hindi ko na nga inisip kung nabasohan ba ako or what. Basta ang iniisip ko nun, hindi ako pwedeng umabsent. Pero tumuloy pa rin ako sa pagpasok sa school. Pagdating ko sa bayan, binasa ko na yung uniform ko kasi much better na pumasok ako na basa ang uniform ko kaysa naman pumasok akong madumi yung uniform ko, 'di ba? Ang ganda mo, ang sexy mo pa. Kumuha ka na. And ayan, every time pala na umuwi kami dito sa Ibayo ngayon, nagdadala kami ng mga paninda. Kasi dahil wala nga akong trabaho, so kailangan namin ng extra income. Sabi ko nga, sa ngayon nagbebenta kami, pero dadating din ang araw na mamimigay na lang kami. Hey, mga kaganda! What's up? Makabenta! Tapos ayun, si Ate Maricel, mukhang ina-enjoy naman siya sa pagsama sa amin kahit napakatagal namin bago makarating sa bahay namin. Hi! Ang ganda mo, tingnan mo. Bakit malungkot ka gagawad? Bakit malungkot ang beshi ko? Ayan, bago muna talaga ako mag-abot ng mga binibenta ko, syempre kailangan muna natin ng mga mabubulaklak na salita. Ito si Kuya Aris, kaibigan siya ng mga kuya ko. Isa siya. Bulol! Isa siya sa may malaking tindahan dito sa lugar namin. And ayan, isa rin siya sa mga reseller ko na binabagsakan ko dito sa lugar namin ng mga paninda ko. Tapos yung iba, nilalako namin ni nanay. Yung iba, pinapautang namin. Tapos pagbalik namin, tsaka babayaran. Kilalang kilala na rin naman talaga kami dito sa lugar namin. Paano ba naman? Simula bata pa lang, nagtitinda na ako ng mga kung ano-ano.
Then, ayan, pagkatapos ng maraming pinagdaanan, nakarating din kami sa bahay namin at sinalubong kaagad kami ng mga baby naming pusa. Medyo nagmamadali nga lang kami ng time na to kaya hindi ko na na-videohan yung iba pang pangyayari. Hindi kasi namin pwedeng iwanan si tatay ng matagal at aalis din yung kapatid ko na nagbabantay sa kanya. Then, ayan, kinabukasan na to, hindi ko na na-video yung ibang mga pangyayari sa buhay namin. Tapos, ayan, nakita ko tong bata na to. Ang tawag niya sa akin, Ate Ganda, kaya tuwan-tuwa ako sa kanya. Wow, nagpapakita wa. Tuwing bibili talaga ng ulam si nanay, di siya dumidiretso sa palengke. Dito siya dumidiretso sa ninang ko, sa kapatid ng tatay ko. Kasi sigurado daw siya na fresh yung mga tinda ni ninang. Unlike sa palengke na yung iba bilasan na yung paninda. Tapos nung pauwi na kami, nakita namin nagtitinda ng buko si Manong, kaya bumili kami. Then ayan, pagkatapos namin, pagdating namin sa bahay, nagpicture na rin ako ng mga paninda kong jacket para maipost ko na rin sa Facebook page ko. Ayun lang, bili na kayo ng mga jacket ko. Bye!